Paano kung sabihin ko, ang pinakamalaking panganib sa geopolitika sa 2026 ay hindi Russia, Iran o China? Oo, araw-araw sinasabi sa atin na kalaban ng Amerika ang mga bansang ito, pero ngayon ay may matibay na ebidensya na tayo. Ang pinakamalaking panganib sa geopolitika na nagbabanta sa kinabukasan ng ating mundo ay narito mismo sa Amerika. Nakatira siya full-time sa 1,600 Pennsylvania Avenue binantaan ni Donald Trump na sakupin ng Greenland, bansang kontrolado ng Denmark at miyembro ng NATO. Kung itutuloy ni Trump ang planong ito, maaaring magbago ang kaayusan ng mundo. Malinaw na nais ng Estados Unidos kunin ang Greenland at sa totoo lang, ang mga sinasabi na naririnig natin mula sa White House ay kakaiba at hindi pa natin narinig noon. Ngayon, kikilos tayo tungkol sa Greenland, gusto man nila o hindi. Kung hindi natin ito gagawin, baka masakop ng Russia o China ang Greenland at ayaw nating maging kapitbahay nila. Gusto ko makipagkasundo sa madali, pero kung hindi pwede, sa mahirap na paraan natin gagawin. Ano ang mahirap na paraan? Magpapadala ba talaga ang United States ng sundalo sa Greenland at gagamit ng puwersa para sakupin ito? Bakit gustong makuha ni Trump ang Greenland? At totoo bang napapaligiran ito ng barkong Chino at Ruso na nagbabantang panganib sa seguridad ng Amerika? Narito ang mga katotohanan. Unawain mo ang sitwasyon at maghanda. Dahil alam ko na kung bakit gusto ni Trump ang Greenland. Hindi mo aakalain ang ending ng kwentong ito. Ang Greenland ay isang bansa na nasa isang kakaibang posisyon sa heograpiya. Matatagpuan ito sa pagitan ng Canada at European Union at higit 80% ng bansa ay natatakpan ng yelo. Ang Greenland ay may 57,000 mamamayan at pangunahing industriya nito ang pangingisda. Ang isla ay autonomong teritoryo ng Denmark kaya may Danish na nasyonalidad at pasaporte ang mga tao rito. Ngunit nais itong baguhin ni Donald Trump. Sabi niya, dahil malapit ang Greenland sa United States, dapat daw ito mapasama sa Amerika. Pakinggan si Donald Trump sa paliwanag niya. Malaki ang paghanga ko pero kahit may barko silang dumaong doon 500 taon na ang nakalipas, hindi ibig sabihin kanila na ang lupa. Ang pagdaong ng barko sa lupa ay walang saysay. Alam kaya ni Donald Trump paano na itatag ang Estados Unidos? Siguro gusto ng katutubong Amerikano siyang kausapin tungkol dito. Nakakagulat na maraming Amerikano ang naniniwala sa matitinding pahayag ni Trump. Tingnan mo na lang ang post na ito sa Twitter mula sa isang sikat na YouTuber na nagsasabing ang Greenland ay nasa North American Tectonic Plate. Hindi ito geographical na bahagi ng Europa. Nagsabi siya na ang Hawaii ay nasa Pacific Tectonic Plate at hindi bahagi ng Amerika. Ibig ba nitong sabihin na pwedeng angkinin at sakupin ito ng bansa tulad ng China o Hapon? Siyempre hindi, pero iyan mismo ang gustong gawin ni Trump sa Greenland. At talagang nakakatakot ito para sa kinabukasan ng ating mundo. Nagpulong ang mga opisyal ng Britanya, Alemanya at Pransya para paghandaan ang pagpapadala ng militar sa Greenland. Ganito nakabaliw ang geopolitics sa 2026. Naghahanda ang Europa sa posibleng pananakop ng Estados Unidos na kaalyado nito. Ngunit may tatlong problema sa plano ni Trump na kuhanin ang Greenland. Ang Greenland para itong pulang buwan, kaya para sa akin kung sakaling sakupin nila ang Greenland, kung may mangyari sa Greenland, hindi na lang sila mga sistemikong kalaban, nagiging mga kaaway na talaga sila. Sa totoo lang, napakahirap marinig ang mga salitang ito bilang isang mamamayan ng Estados Unidos. 80 taon na ang lumipas, nagbuwis ng buhay ang sundalong Amerikano sa Normandy, Pransya, para palayain ito mula sa Nazi ng Alemanya. Ang Estados Unidos at Pransya ay matagal nang magkaalyado. Huwag kalimutan, ang bansang nagbigay sa atin ng pinakasikat na simbolo ng Amerika ay ngayon, tinitingnan na ang Estados Unidos bilang kaaway. Alam ko namang maraming Amerikano ang di interesado sa opinyon ng mga Pranses. Susubukan kong ipagtanggol ang kabilang panig at bigyang katuwiran ang lohika ni Trump. Noong nakaraang linggo, gumawa ako ng isang malalimang video na nagpapaliwanag tungkol sa Venezuela at kung paano opisyal na binago ng gobyerno ng United States sa ilalim ni Trump ang kanilang paninindigan sa foreign policy. Sabi ni Esteban Myler, tagapayo ni Trump sa Homeland Security, lakas ang tama. Ang malalaking puwersa sa mundo ay nagkakaroon ng kapangyarihang kunin ang anumang teritoryo o ari-arian na nagiging delikadong halimbawa sa buong mundo. Hindi ba gumastos ang United States ng bilyong dolyar laban sa Russia para iligtas ang Ukraine at Europa? Matagal nang gustong wasakin ni Putin ang NATO. Huwag nating kalimutan na ito ang naging at hanggang ngayon ay pangunahing dahilan kung bakit inilunsad ni Putin ang kanyang operasyong militar laban sa Ukraine. Sa bantang sakupin ni Trump ang Greenland, baka tuluyan niyang sirain ang NATO para kay Putin. Hindi ito nakikita ni Trump at gumagawa siya ng sariling dahilan para bigyang katwiran ang pananakop. Kung di natin kunin ang Greenland, kukunin ng Russia or China at di ko papayagan yon. Kung hindi natin kunin ang Greenland, baka kunin ito ng Russia o China at di ko papayagan yon. May tanong ako kay Pangulong Trump.
May nagtanong na ba sa China o Russia kung interesado sila sa Greenland? Ang sagot ay isang matunog na hindi, dahil wala namang bansa sa dalawa ang nagbanta na sakupin ng Greenland at hindi pa nga nila nabanggit ang salitang Greenland. Ang kwento tungkol sa Russia at China ay gawa-gawa lang ng Pangulo para bigyang katwiran ang pag-angkin niya sa Greenland. Pakinggan niyo lang ang sinasabi ng general ng hukbong sandatahan ng Pransya tungkol sa katotohanan. Mga Amerikano, hindi Chino o Ruso ang naroon simula ikalawang digmaang pandaigdig, kaya hindi natin kailangang sakupin ang Greenland. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga katotohanan kapag pinag-uusapan ang mga komplikadong isyong geopolitikal, lalo na kapag kasali si Donald Trump. Dahil, gaya ng itinuro ng general ng Pransya, mula sa purong pananaw militar, iisa lang ang bansang sangkot sa Greenland mula noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Estados Unidos. Pinapakita ng katotohanang iyan ang unang malaking butas sa argumento ni Trump para aneksahin ang Greenland dahil nakabatay ito sa isang hindi totoong banta. Kinumpirma ng Financial Times na itinanggi ng mga Nordic diplomat ang pahayag ni Trump ukol sa mga barkong Chino at Ruso sa paligid ng Greenland. Abala ang Russia sa digmaan sa Ukraine at walang interes o presensya sa Greenland. Ang partisipasyon ng China ay mas karaniwan kaysa sinasabi ng Washington. Kalakalan at turismo lang ang interes ng Beijing. China na ngayon ang isa sa top trading partner ng Greenland, na bumili ng 300 at 77 milyong pisong isda noong 2024. Mahigit 5,000 turistang Chino ang bumisita sa Greenland noong nakaraang taon, pinakamataas sa kasaysayan. Sa kabila ng madalas na mga pahayag na kabaligtaran nito, hindi naman aktibong hinahabol ng China ang sektor ng mineral o yaman ng Greenland. Tulad sa ibang bansa, ang relasyon ng China sa Greenland ay pangkalakalan lang, hindi militar. Ngunit dito tayo dadako sa pangalawang malaking problema sa engranding plano ni Trump para sa Greenland, ang palagay na madaling makuha o minahin ang mga likas na yaman ng Greenland. Si Donald Trump ay itinuturing na epektibong tagapagbenta dahil kaya niyang sabihin sa mga Amerikano ang gusto nilang marinig at napapaniwala niya silang suportahan ang kanyang plano. Magkaiba ang pagbebenta ng ideya at pagsasakatuparan ng estratehiya sa kabila ng matapang na pananalita. Konti lang ang ebidensya na ang plano ni Trump ay base sa totoong lagay ng ekonomiya o industriya. Noong isang taon, may ginawa ang China na nagpagulo sa Washington. Nilimitahan nito ang pag-export ng rare earth minerals na mahalaga sa halos lahat ng industriya ng Amerika, gaya ng defense system, dekuryenteng sasakyan, at semiconductors. Sa ngayon, China lang ang kayang magproseso ng rare earths hanggang 979 kadalisayan na kailangan sa high-end na paggawa. Dahil dito, naging sentro ng politika ang Greenland. Mukhang simple ang ideya. Maraming rare earths sa Greenland, kaya aneksahin ito para makuha ang mineral at hindi na umasa ang United States sa China. Sa una mukhang maganda ang ideya kaya naniwala ang maraming Amerikano, karamihan pa nga ay hindi alam kung saan ang Greenland. Sinabi sa kanila na kaya nitong solusyonan ang malaking estratehikong kahinaan ng Amerika, ngunit may malinaw na tanong na halos walang nagtatanong. Kung madali lang ang pagmimina sa Greenland, bakit hindi pa ito nagagawa? Dito mahalaga ang totoong impormasyon. Natukoy na ng Greenland ang 1,000 at 100 posibleng minahan, pero 2 lang ang aktibong mina at 8 lang ang may lisensya. Kung may malaking kita sa Greenland, matagal na sanang may mga pribadong kumpanya roon. Hindi pinalalampas ng kapital ang malinaw na oportunidad. Si Malta Humbert, tagapagtatag at senior fellow sa Arctic Institute, ay diretsahang nagsabi, ang ideya na gawing pabrika ng rare earth ng Amerika ang Greenland ay katang-isip lang. Lubos itong kabaliwan. Parang nagmimina ka sa buwan, pero sa ilang bagay, mas mahirap pa ito at tama siya. 80% ng Greenland ay may yelo at mas mahal ng 5-10 beses ang operasyon sa Arctic kaysa sa ibang lugar. Karamihan ng deposito ay nasa malalayong lugar sa Arctic Circle, nakabaon sa ilalim ng makapal na yelo, madalas madilim buong taon at halos walang infrastruktura. Para maintindihan, isipin ito, pagkabagsak ng Francis Scott Key Bridge sa Baltimore noong unang bahagi ng 2000 at 24 tinantiya ng gobyerno ng United States na aabutin ng 6 na taon at 5.2 bilyon para maitayo muli. Naipatayo ng Amerika ang Golden Gate Bridge sa loob ng 4 na taon noong Great Depression. Mas maaga at mas mura kaysa inaasahan, kahit wala pang computer o AI noon. Inaasahan ba nating paniwalaan na ang gobyernong hirap magpatayo ng tulay ay kayang palihim kumuha ng rare earths sa isa sa pinakamapanganib na lugar sa mundo? Hindi optimismo kundi katang-isip ang paniniwalang yan. Dito tayo dadalhin sa ikatlo at pinakamapanganib na problema sa estratehiya ni Trump sa Greenland. Posibleng maapektuhan ang kredibilidad at reputasyon ng Amerika sa mundo dahil sa nakakabahalang ideya na kumakalat sa kanan ng politika doon. Paniniwala na dahil pinakamakapangyarihan ng Estados Unidos,
Kaya nitong gawin ang gusto nito at sapat na ang kapangyarihan bilang katwiran sa aksyon. Pero ang paniniwalang ito ay direktang sumasalungat sa mismong mga prinsipyo na sinasabi ng Estados Unidos na kanilang kinakatawan. Sa loob ng mga dekada, paulit-ulit na pinangaralan ng Washington ang mundo tungkol sa demokrasya, kalayaan, at sariling pagpapasya. Ang ideya na may karapatan ang mga tao na magpasya para sa kanilang sariling pampulitikang kinabukasan. Nagbukas ito ng tanong na bihirang itanong. Napayuhan ba talaga ang mga tao ng Greenland? Ayon sa The Guardian, malinaw ang sagot. 85% ng taga-Greenland ay ayaw sumali sa United States, 10% hindi sigurado, at 6% lang o 3,000 at 400 katao ang pabor maging Amerikano. Tahasang salungat ito sa mensaheng ibinibenta sa mga Amerikano na nagpapakitang sabik ang Greenland na iwan ng Denmark at sumali sa Estados Unidos. Pero gaya ng ginagawa ko sa bawat video sa channel na ito, hindi ako nagtutulak ng ideolohiya, tinitingnan ko ang mga katotohanan. At gaya ng dati, ibang-iba ang sinasabi ng mga totoong pangyayari kumpara sa mga sinasabi ng Washington. Maging totoo tayo, kung gusto talaga ng Estados Unidos ang Greenland, kaya nila itong angkinin. Hindi matatalo ng Europa ang United States sa militar. Pero magkaiba ang panalo sa militar at estratehiya. Sinabi ni Annie Applebaum, isang Amerikanong historiador at mamamahayag, na ang pagsakop sa Greenland ay sisira sa tiwala sa Estados Unidos sa Europa at buong mundo. Kung magiging sigalang ang Amerika, isasara ng mga dating kaalyado sa Europa at Asia ang kanilang pinto at merkado sa atin. Sa kalaunan, mag-oorganisa at lalaban ang kanlurang hemisphere laban sa atin. Ang paghahangad ng dominasyon ay nagpapahina sa atin imbes na palakasin. Iniiwan tayong walang impluensya. Ngunit maraming Amerikano ang hindi ito pinapansin. Naniniwala sila na ang United States ay sobrang mahalaga at sentro sa pandaigdigang kalakalan kaya di kayang labanan ng mga kaalyado. Pero ngayon, sinusubok na ito. Iniulat ng Squawk Box na gumagawa ng parusa ang European Union laban sa mga tech company at bangko ng United States. Dapat bang tanggihan ni Trump ang NATO proposal tungkol sa Greenland? Kasabay nito, may isa pang malaking pangyayaring di gaanong napapansin. Nakamit ng European Union ang isang bagong kasunduan sa China tungkol sa pagpepresyo ng mga imported na electric vehicle mula sa China. At maniwala ka, hindi ito maliit na balita. Namamayani na ang mga Chinese electric vehicle sa mga pandaigdigang merkado at gaya ng dati, ang kawalang tatag ng United States ay tahimik na nagbibigay ng panalong geopolitikal sa Beijing. Kamakailan, naglabas ako ng video na bakit ang digmaan ni Trump sa Venezuela ay regalo sa China. At pareho rin ang pangunahing argumento dito. Sa panahon ni Trump, naging hindi mahulaan, hindi matatag, at hindi sumusunod sa dating mga patakaran ang Estados Unidos. Hindi kailangang direktang harapin ng China ang Amerika, pwede lang nitong hintayin at panoorin magkamali ang Washington. Sa Global South na may 85% ng mundo, mas maganda ang tingin sa China kaysa Estados Unidos. Kung lalampas ang Washington sa pulang linya at sakupin ang teritoryo ng Europa, baka pag-isipan ng pinakamalapit na kaalyado ng Amerika ang relasyon nila sa Estados Unidos. Dahil dito, ang Greenland ay may potensyal na maging isa sa pinakamalaking pagkakamaling geopolitikal sa kasaysayan ng Amerika, hindi lang simpleng issue sa panlabas na polisiya. Isang panahon na hilaw na kapangyarihan ang umiral kaysa prinsipyo, at ang panandali ang tapang ay nagbanta sa reputasyon ng Amerika. Hindi tagumpay ang landas ni Trump, kundi patibong. Samantalahin mo ang aking libreng handog sa iyo at alamin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa AI sa libreng AI Mastermind Training na magaganap ngayong weekend. Ang mga link ng pagpaparehistro ay nasa video description at nakapin na komento. Salamat sa suporta at sana magkita tayo sa susunod na video.